Sa video na ito ay mapapanood nyo ang kumpletong istorya ng Loki series mula Season 1 hanggang Season 2. Dito ay matutuklasan nyo na si Loki ay mabuti at may pusong bayani rin katulad ng Avengers. Abangan ang mga shoutout natin sa dulo ng video. Mag-relax na at mag-enjoy sa ating palabas at simulan na natin. Sa taong 2012 sa Stark Tower, ang Avengers ay nahuli rito si Loki at nakuha nila sa kanya ang Tesseract. Hindi nila sinakay si Hawk dahil puno na ang elevator na kinagalit nito. Ang mula naman sa future na si Tony Stark ay nakuha roon ang Tesseract ngunit napatalsik siya ni Hawk na galit na lumabas sa hagdanan. Dahil dito ang Tesseract ay napunta kay Loki at ginamit niya ito upang makatakas sa Avengers, bumagsak si Loki sa Gobi Desert, Mongolia at biglang pinuntahan siya roon ng mga Minutemen mula sa Time Variance Authority o ang TVA at tinawag si Loki na isang variant. Hinuhuli raw nila siya sa salang paglikha ng branch sa Sacred Timeline pero tinawanan lang sila ni Loki. Si Hunter B-15 naman ay mabilis na inatake si Loki at biglang gumalaw siya ng sobrang bagal. Pagkatapos ay naglagay sila roon ng device upang i-reset ang timeline at kinuha ang Tesseract at si Loki ay dinala ng mga Minutemen sa kanilang opisina. Nakita ni Loki roon ang ibang mga nilalang na nahuli ng TVA pero agad na tumakbo siya rito subalit ginamit uli ni Hunter B-15 sa kanya ang kanyang Time Twister device. Pagkatapos ay binigay ng babae sa empleyado roon na si Casey ang Tesseract at si Loki ay pinasok niya sa isang silid. Dito ay tinanggalan siya ng kasuotan at pinagsuot ng TVA jumpsuit. Ang lalaki naman sa sunod na silid ay pinipirma kay Loki ang lahat ng mga nasabi niya. Ilang saglit ang kasunod na silid ay sumailalim siya sa organic being test upang makumpirma ng empleyado rito na hindi siya isang robot at nagprint ng temporal aura ni Loki. Pagpasok niya sa sunod na silid ay pinakuha ng bantay ang isang variant roon ng ticket pero hindi nito ginawa. Si Loki kahit napansin na dalawa lang silang tao sa silid ay napilitan pa rin na kumuha ng ticket. Pagkatapos ay napanood niya sa monitor si Miss Minutes na kinuwento noong matagal ng panahon ang mga timeline ay nagkaroon ng matinding multiversal war na kinawasak ng lahat ng bagay. Pero ang mga timekeepers ay binalik ang kapayapaan sa pag-isa nila ng mga timeline na tinatawag na ang Sacred Timeline. Ngayon ay pinoprotektahan nila ang tamang daloy ng timeline para sa lahat ngunit minsan ang ibang nilalang ay nagagawang lumabas sa Sacred Timeline na tinatawag nilang mga variants. Ito ay nagdudulot ng Nexus event na kapag lumala ay maaaring magkaroon uli ng multiversal war, pero ang TVA at ang mga empleyado nila ay naparoon upang ayusin ang timeline. Pero ang mga variant na hindi na makakabalik sa timeline ay sasailalim sa trial at haharap sa kanilang judge. Ang isang bantay naman roon ay kinukuha na ang ticket sa isa pang variant pero pinagpilitan nitong hindi raw siya pinakuha ng ticket ng bantay sa pinto subalit agad na nilusaw ito ng bantay gamit ang kanyang time stick. Sa sunod na eksena sa taong 1549 sa Provence, France, si Agent Mobius M. Mobius kasama ng mga Minutemen ay nag-imbestiga sa isang Nexus event kung saan pinatay ang kanilang iba pang Minutemen ng isang variant at kinuha ang kanilang reset charge at iyon na ang pampitong atake sa mga Minutemen nila mula noong nakaraang linggo. Biglang may batang pumasok roon at nilapitan ito ni Mobius. Mula sa kanyang tempad ay gumuhit siya at pinagalaw ito para sa bata. Napansin ni Mobius na naging asul ang ngipin nito at binigay sa kanya ng bata ang candy na hindi galing sa panahon na iyon. Ilang saglit ay nalaman niya sa kanyang katrabaho ang pagkahuli ng TVA sa variant na si Loki. Sa kasalukuyan na iyon si Loki ay humarap na sa judge ng TVA na si Ravonna Renslayer. Sinabi rito ni Loki na wala siyang ginawang sala laban sa Sacred Timeline at ang Avengers ang dapat nilang hulihin sa pag-time travel ng mga ito. Pero sumagot si Renslayer na ang ginawa ng Avengers ay dapat na mangyari at ang pagtakas ni Loki sa kanila ang hindi dapat. Ilang saglit ay pumunta sa hearing ni Loki si Mobius at ni-request naman ni Loki na kausapin ang mga timekeepers pero sinabi ng judge na busy sila sa pagprotekta ng Sacred Timeline. Dahil wala nang ibang paraan ay ginamit ni Loki ang kapangyarihan niya roon subalit hindi niya magawa. Sinabihan siya ni Renslayer na hindi gumagana sa TVA ang mga magic powers at sinintensyahan siya na ma-reset pero agad na tumayo si Mobius at pinakiusapan si Renslayer na kausapin si Loki at kahit ayaw nito ay pumayag na rin siya kay Mobius. Nang nalabas na roon ng lalaki si Loki ay nakita niya ang napakalawak na opisina ng TVA na tila ginagamitan ng magic power pero sinabi ni Mobius na hindi ito mahika. Habang patuloy na naglalakad ay pinaliwanag ni Mobius kay Loki na silang mga empleyado ng TVA ay nilikha ng timekeepers upang protektahan ang Sacred Timeline pero tinawanan lang ito ni Loki.
Ilang saglit ay pinasok na ni Mobius si Loki sa isa sa kanilang time theater at sinubukan atakihin ni Loki rito si Mobius pero ginamit niya ang time twister device sa kanya. Pagkatapos ay pinaupo roon ng lalaki si Loki at sinimulan alamin ang mga posibleng gawin niya kung makaalis siya sa TVA. Sumagot si Loki na nais niyang maging hari ng Earth at susunod ay maging hari ng buong universe. Pagkatapos ay pinanood ni Mobius kay Loki ang mga nakaraang pangyayari sa buhay niya at tinanong sa kanya kung nag-e-enjoy ba siyang manakit at pumatay ng mga tao. Sinabi ni Loki na hindi siya isang murderer kundi isang liberator. Ang sunod na pinanood ni Mobius sa kanya ay noong 1970 kung saan nagpakilala si Loki bilang si D.B. Cooper sa isang eroplano at sinabing may dala siyang bomba. Agad na pinalabas ang lahat ng pasahero sa eroplano at binigay kay Loki ang napakaraming pera pagkatapos ay tumalon siya ng eroplano at kinuha ng Bifrost sa ere. Nasabi ni Loki na natalo siya noon ng pustahan kay Thor kaya niya nagawa iyon. Nainis na si Loki kay Mobius at tinanong ito kung anong kailangan niya sa kanya. Nais lang raw ni Mobius maintindihan pa siya ng mas malalim pero hindi ito pinaniwalaan ni Loki at sinabing ilusyon lang ang lahat ng iyon na nilikha ng mahinang nilalang at silang mga taga-TVA ay isang daanan lang patungo sa pag-angat niya. Naisipan naman ni Mobius ipanood kay Loki na noong nakulong siya sa dungeon ng Asgard ay tinuro niya sa Dark Elf na si Curse ang lokasyon ng ina niya at napatay niya siya. Hindi rin naniwala rito ang 2012 na Loki at sinabing kahit kailan ay hindi yun nangyari sa buhay niya. Sumagot si Mobius na mangyayari pa lang ito sa kanya at ang katotohanan ay alam ng TVA ang buong buhay niya. Dahil sa inis ay inatake uli ni Loki si Mobius pero ginamit uli nito ang device niya sa kanya. Nang tinayo ng lalaki si Loki ay pumunta roon si B-15 dahil may kailangan raw silang pag-usapan ni Mobius. Iniwanan saglit ni Mobius si Loki sa silid at sinabi sa kanya ni B-15 na dapat ay nireset na niya si Loki dahil kani-kanina lang ay pinatay uli ng fugitive variant ang isa pang unit nila. Pagbalik naman ni Mobius kay Loki ay biglang nawala na siya sa time theater. Nakuha pala ni Loki ang time twister device ni Mobius at pinuntahan niya si Casey. Binentaan niya ito na papatayin kung hindi ibabalik ang kanyang Tesseract at agad na inabot ito ni Casey sa kanya. Subalit napansin ni Loki rito ang mga Infinity Stones na nakuha ng mga hunter ng TVA mula sa iba't ibang timeline at na-realize ni Loki na kahit ang mga kapangyarihan ng mga ito ay useless sa TVA. Dahil rito ay labis na namangha si Loki sa TVA at tinanong sa sarili kung ito na ba ang may pinakamalakas na kapangyarihan. Ngunit napuntahan na siya roon ni B-15 pero agad na nakatakas siya sa kanila. Bumalik sa time theater si Loki at pinanood niya rito ang mga future ng buhay niya at isa na ang pagkamatay ni Odin bago mangyari ang Ragnarok. Ang pakikipaglaban niya kay Hela kasama si Thor at ang pagkamatay niya sa kamay ni Thanos na labis na ikinagulat niya at doon na natatapos ang kanyang buhay. Ilang saglit ay pinuntahan si Loki roon ni B-15 at magaling na kinalaban niya ito at nilagay sa leeg niya ang kanyang time displacement collar. Pagkatapos ay ginamit niya ang time twister sa babae ng sobrang bilis at tineleport niya siya ng maraming beses. Maya-maya ay pinuntahan si Loki sa silid ni Mobius at sinabi niya sa kanya na na-realize na niyang hindi na siya makakabalik sa kanyang timeline. Hindi siya nag-e-enjoy na manakit ng tao at ginagawa lang niya ito upang itago ang kahinaan niya bilang isang villain. Pero sinabi ni Mobius na hindi niya siya nakikitang isang villain at iniferan si Loki ng trabaho kung saan tutulungan niya sila mahuli ang fugitive variant na pumapatay ng mga Minutemen nila. Natanong ni Loki bakit siya ang napili niya at sumagot si Mobius na dahil ito ay isang Loki variant. Sa sunod na eksena sa Salina, Oklahoma sa taong 1958, pumunta rito ang mga Minutemen ng TVA upang mag-imbestiga at nakakita ng device na galing sa 3rd millennium. Subalit ang misteryosong Loki variant ay nandoon at mabilis na sinunog ang mga kawawang Minutemen pagkatapos ay kinuha rin niya ang reset charge nila. Bago tayo magpatuloy, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa Oshkosh, Wisconsin sa taong 1985, pumunta rito ang grupo ng mga Minutemen ni Hunter C-20 dahil may na-detect silang variant. Pumasok sila sa kalapit na circus tent roon pero si C-20 ay nagawang kontrolin ng enchantment ng Loki variant na umatake ng mga kasamahan nitong Minutemen habang pinapatumba naman ng variant ang mga ito isa-isa. Tinanggal na nito ang kontrol niya sa babae at tinapos ang huling Hunter at ginamit niya ang temp pad ni C-20 pagkatapos ay dinala niya siya. Samantala si Loki sa TVA ay tinuruan ni Miss Minutes na kapag ang branch ng Nexus event ay lumagpas sa red line ay hindi na nila ito ma-reset. Si Mobius naman ay binigyan si Loki ng TVA analyst uniform na pinasuot niya agad sa kanya at nakita ni Loki na may naka-indicate na variant sa likod nito.
Pagkatapos ay sinabi ni B-15 sa kanila na ang pupuntahan nila ay ang ambush kanina lang sa kanilang Minutemen sa Wisconsin sa taong 1985. Ngunit si B-15 at ang iba pang hunter roon ay hindi komportable na makasama sa trabaho nila si Loki dahil napakarami na nilang na-prune o na-erase na mga variant niya noon at alam nila ang pagtatraidor na ugali niya. Pero si Mobius ay confident na hindi niya sila tatraidorin dahil ito ang magiging paraan ni Loki upang makaharap niya ang mga timekeepers. Nang nakarating na sila sa Wisconsin ay nakita nilang dinukot ng fugitive variant si Hunter C-20. Si B-15 ay sinabing posibleng nasa labas si C-20 at naglakad na agad sila papalabas dahil ang Nexus event sa lugar ay malapit nang mapunta sa Red Line. Pero si Loki ay sinabing maaaring may mga trap na ngayon sa labas dahil malamang iyon ang masamang plano ng variant niya roon. Si Mobius naman ay napansin na niloloko lang sila ni Loki at walang trap sa labas. Ang mga Minutemen ay naglagay na ng reset charge roon at ito ay unti-unting binubura ang lahat ng mga bagay sa lugar na mga hindi dapat nandoon at ang branch ng Nexus event ay nawala na rin sa Sacred Timeline. Sa sunod na eksena ay kinausap ni Renslayer si Mobius sa kanyang opisina at sinabing hindi niya gusto na kasama nila si Loki sa kanilang operasyon. Pero giniit ni Mobius na kailangan niya lang mas maintindihan kung paano mag-isip at kumilos si Loki upang mahuli nila ang fugitive variant nito. Sumang-ayon si Renslayer sa kanya pero sinabing iyon na ang huling operasyon na isasama niya si Loki. Nang pipirmahan na ni Mobius ang case file ay napansin niya ang kakaibang ballpen ng babae at nasabing malamang ay galing ito sa paborito niyang analyst katulad ng ibang mga bagay na dinidisplay niya sa kanyang opisina bilang trophy. Pagkatapos ay pinunta ni Mobius si Loki sa library ng TVA at sinabing pag-aralan niya roon ang lahat ng mga variant case files nila kung saan maaaring may malaman siyang kakaibang ideya mula sa mga variant niya habang kumakain siya. Pero si Loki ay naboring sa pagbabasa ng mga files na ito at nilapitan niya ang isang librarian roon upang mag-request ng mga files patungkol sa pagkalikha ng TVA o mga files patungkol sa simula at katapusan ng panahon. Pero sinabi ng librarian na classified ang mga yon at binigyan si Loki ng mas marami pang files patungkol sa mga variant niya. Nabasa naman rito ni Loki ang tungkol sa Ragnarok o ang pagkawasak ng buong Asgard na libo-libong Asgardians ang nasawi. Pero si Loki ay may nadiskubre ditong impormasyon at agad na pinuntahan niya si Mobius sa cafeteria na kasalukuyang kumakain roon. Sinabi ni Loki sa kanya na ang fugitive variant niya ay malamang nagtatago sa mga apocalypse katulad na lang ng Ragnarok. Gamit ang salad ni Mobius ay pinaliwanag ni Loki na kahit anong masamang gawin ng variant na ito sa panahon ng pagkawasak ng malaking lugar o ng planeta ay hindi maglilikha ng Nexus event dahil mabubura na rin ang timeline nito pag nangyari na ang destruction at silang mga taga-TVA ay hindi rin malalaman ang mga ginawa niya. Ngunit si Mobius ay ayaw siyang dalhin sa kahit saang apocalypse dahil malamang ay tatraidorin lang niya siya roon sa pagsaksak niya sa kanya sa likod. Pero sumagot si Loki na hindi niya gagawin yun dahil gusto niyang malaman na tama ang teorya niya. Maya-maya ay pumunta na nga sila sa isang apocalypse sa Pompeii, Italy noong 79 AD. Ilang saglit ay sumabog na ang bulkan roon pero walang na-detect si Mobius na variant sa lugar gamit ang tempad niya at wala rin nag-branch sa timeline. Pagbalik nila sa TVA ay nag-research pa sila ng mga apocalypse na nangyari sa mga panahon pero maya-maya ay napagod lang sila rito. Ilang saglit ay biglang naisip ni Mobius na kunin ang candy na binigay sa kanya nakaraan ng isang bata sa France na hindi galing sa panahon na iyon. Pagkatapos ay naghanap sila ng apocalypse sa mga taon mula 2047 hanggang 2051 kung kailan nabenta ang candy. Hindi nagtagal ay nahanap ni Loki ang isang matinding natural disaster sa Alabama sa taong 2050. Agad na pinaalam ni Mobius kay Renslayer na dadalhin niya si Loki sa Alabama at kahit pa ayaw ng babae ay napilit uli siya ni Mobius. Sa sunod na eksena ay pinuntahan na nila ang Roxcart Superstore sa taong 2050 sa Haven Hills, Alabama kung saan may paparating na matinding buhawi na wawasakin ang buong lugar. Pagpasok nila sa Roxcart ay agad na nalaman ng fugitive variant ang pagdating nila Mobius roon. Si B-15 naman ay sinabing maghahati sila sa dalawang grupo sa paghahanap sa variant roon at sasama sa kanya si Loki. Maya-maya ay nakakita sina Loki rito ng isang lalaki na nagsha-shopping ng halaman na pinagtataka nila. Nang nilapitan ito ni B-15 ay nagawa na rin siyang kontrolin ng Loki variant at nahimatay ang lalaki. Dito ay sinabi ng fugitive variant kay Loki na alam niyang siya ang pinadala roon ng TVA upang tugisin siya. Pagkatapos ay lumipat ito sa lalaking empleyado ng supermarket at nahimatay rin si B-15. Sinabi ni Loki sa kanya na plano niyang patalsikin ang timekeepers at maaari niya siyang gawing kanang kamay pero ang variant ay hindi interesado sa sinasabi niya.
Samantala sina Mobius ay nakita sa security room si Hunter C20 na tila wala sa sarili at sinabi sa kanila na nasabi niya sa variant kung paano mahahanap ang mga timekeepers. Si Loki naman ay sinubukan alamin kung anong plano ng variant niya pagkatapos ay nakakita siya roon ng reset charge ng TVA, subalit biglang tinadyakan siya ng ilang beses sa daan ng isa pang lalaki na kinokontrol rin ng fugitive variant. Kinalaban siya ni Loki subalit ang lalaki na ito ay malakas at nagawa siyang ihagis sa mga produkto ng supermarket. Ilang saglit si B-15 ay nagkamalay na at nag-regroup kina Mobius at sinabing nakatakas sa kanya si Loki. Ang lalaki naman na kinokontrol ng variant ay nag-set up ng iba pang reset charge at inactivate ang timer dito. Pagkatapos ay tinanggal na ng variant ang kontrol niya sa lalaki at nagpakita siya sa harap ni Loki na isa palang babaeng bersyon na Loki na si Sylvie. Ilang saglit ay biglang nawala ng power supply ang buong gusali at ang napakaraming mga reset charge roon ay nag-activate na at nahulog sa mga time panel na nagdulot ng sobrang daming Nexus event sa Sacred Timeline. Agad na rumesponde ang maraming Minutemen ng TVA upang ayusin ang mga ito at si Sylvie ay kinuha ang temp pad niya at pumasok na sa isang time panel. Si Loki ay susundan na si Sylvie pero pipigilan na siya ni Mobius kaya't agad na pumasok na rin siya ng time panel. Bago pa makapunta sina Loki ng Roxcart, si Sylvie ay inenchant si Hunter C20 at nagpakita sa dati nitong memorya sa isang bar upang malaman kung saan niya mahahanap ang timekeepers ng TVA. Sa sunod na eksena ay nakarating na si Sylvie sa TVA at sinubukan i-enchant ang isang Hunter pero walang epekto ito rito kaya't buong lakas na kinalaban niya ang mga ito at mabilis na napabagsak sa daan. Maging ang mga Minutemen sa pinto ng timekeepers ay magaling na napatumba rin niya. Pero dumating na roon si Loki at agad na kinalaban si Sylvie habang hinihikayat itong makipagtulungan sa kanya pero ayaw pa rin niyang pumayag. Ilang saglit ay dumating na rin sina Renslayer pero nakuha ni Loki ang tempad ni Sylvie at napunta sila sa ibang timeline. Agad na inatake rito ni Sylvie si Loki at kinuha ang tempad ngunit naubusan na ito ng power. Mabilis na inatake rin siya ni Loki at inagaw ang tempad at tinago gamit ang mahika niya. Subalit napansin ni Sylvie na napunta sila ni Loki sa Lamentis 1 sa taong 2077 na may pinakamatinding apocalypse sa lahat. Ayon pa kay Sylvie na ang Lamentis 1 ay isang buwan na sa loob ng 12 hours ay hahampas sa isang planeta. Pagkatapos ay pumasok sila sa kalapit na mining shack at sinubukan na i-enchant ni Sylvie si Loki pero wala itong epekto sa kanya. Sinabihan naman niya si Sylvie na upang makaalis sila roon ay kailangan nilang magtulungan na makagawa ng paraan na ma-recharge ang tempad. Kahit mabigat sa kalooban ng babae ay pumayag siya kay Loki at sinabing maghahanap sila sa Lamentis ng establishmento na kayang i-recharge ang tempad. Paglabas nila ay sinimulan na nilang maglakad papunta sa pinakamalapit na syudad. Maya-maya ay nakakita sila ng bahay at sinipa ni Sylvie ang pinto nito pero agad na pinatalsik siya ng babae sa loob. Si Loki naman ay naisipan na magpalit ng anyo bilang asawa ng babae pero pinatalsik rin siya nito gamit ang malaking sandata niya. Sinabi naman ni Sylvie na nais lang nilang malaman kung saan pumunta ang lahat at sumagot ang babae na papunta na sila sa evacuation vessel na ang Ark. Upang makapunta roon ay kailangan nilang sumakay ng tren na nasa dulo ng syudad pero malamang ay hindi sila makakakuha ng ticket roon. Nasabi ni Sylvie na ang Ark ay may sapat na power para ma-recharge ang tempad kaya't agad na pinuntahan nila ang train station na ito na may sobrang habang nakapilang mga tao. Pero si Loki ay nagpanggap na isa sa mga bantay na bihag si Sylvie pagkatapos ay inenchant nito ang isang bantay roon upang makasakay sila ng tren. Napagdesisyonan naman nila na mag-relax muna saglit rito at nang nagising si Sylvie mula sa pagkakatulog ay nakita niya si Loki na bahagyang nalasing at nakipagkantahan sa ibang pasahero habang hindi na niya suot ang kanyang guard uniform. Ngunit ang isang pasahero ay naingayan kay Loki at ilang saglit ay dumating roon ang mga bantay ng tren upang makita ang mga tiket nila. Dito na sinimulan kalabanin ni Loki ang mga bantay na ito at si Sylvie ay kumalaban na rin ng iba pang bantay ng tren. Madaling napatumba ni Loki ang mga ito at nahagis pa ang isa sa labas ngunit ang dalawang bantay ay tinapon rin siya sa sasakyan. Si Sylvie ay agad na sinundan si Loki dahil nasa kanya ang tempad. Inis na kinuha na niya ang tempad kay Loki subalit nawasak na ito mula sa pagkahulog niya sa tren. Labis na ikinagalit ito ni Sylvie at napaupo sa isang tabi pero naisip ni Loki na hijackan nila ang Ark at siguraduhin na makaalis iyon sa Lamentis at makaligtas rin sila sa trahedya roon na agad sinang-ayunan ng babae. Habang naglalakad ay tinanong ni Loki kay Sylvie kung paano niya nagagawa ang enchantment niya. Sumagot ang babae na kailangan niyang lumikha ng ilusyon sa isip ng tao mula sa mga nakaraan nila upang makontrol niya sila.
Katulad na lang ng pagpapakita niya ng ilusyon ng dating memorya ni Hunter C-20 sa Earth bago siya sumali sa TVA, labis na nagulat si Loki na malaman na isa palang tao o variants rin ang mga taga-TVA at hindi totoo ang nalaman niya na nilikha sila ng Timekeepers. Maya-maya ay narating na nila ang launch base ng Ark, ngunit nakita nilang maraming tao roon na nagagalit dahil hindi na sila pinapasakay. Sinubukan ni Loki na umikot papunta ng Ark subalit nabagsakan sila ng mga meteor mula sa planeta na hahampas sa Lamentes. Patuloy pa rin na umikot sila papunta ng Ark, ngunit may mga bantay rin rito ng base na pumigil sa kanila kaya't kinailangan pa nilang patumbahin ang mga ito sa daan. Hanggang sa natamaan ng meteor ang Ark na kinawasak nito at labis na kinadismaya nina Sylvie. Noong bata pa si Sylvie sa kanilang palasyo sa Asgard ay dinakip siya ng mga Minutemen na pinangungunahan ni Renslayer dahil nagkasala raw siya laban sa Sacred Timeline pagkatapos ay ni-reset nila ang kanyang timeline. Dinala si Sylvie ni Renslayer sa TVA office at pinaharap sa kanilang judge pero nagawa niyang makatakas sa kanya at ginamit ang tempad nito upang makaalis roon. Bumalik na sa kasalukuyang panahon ng istorya at si Renslayer ay humarap sa tatlong makapangyarihang Timekeepers. Maya-maya paglabas niya roon ay sinabi niya kay Mobius na nais ng mga Timekeepers na hulihin nila si Sylvie at iharap sa kanila. Si Mobius naman ay nagtataka bakit tila nawala sa sarili si C-20 at nais niyang kausapin siya. Subalit sinabi ni Renslayer na namatay na raw siya pagdala sa kanya roon dahil sa enchantment ni Sylvie pagkatapos ay inatasan niya si Mobius na tugisin ang dalawang Loki variant. Samantala sa Lamentes 1 na malapit ng mawasak sa kalapit na planeta ay naghihintay na lang sina Loki na masawi rito. Natanong naman sa kanya ni Sylvie kung palagi ba silang nakatadhana na mabigo sa buhay, sumagot ang bida na madalas man silang nabibigo pero palagi silang nakakagawa ng paraan na makasurvive. Katulad na lang ng ginawa ni Sylvie sa buong buhay niya na pagtago sa TVA hanggang sa magplano siyang pabagsakin ito at napakagaling niya roon. Hinawakan ni Loki ang kamay ng babae at nagkaroon ito ng sobrang taas na Nexus event na ngayon lang nakakita sina Mobius kahit pa nasa Apocalypse timeline sina Loki. Pagkatapos ay agad na pinuntahan nila Mobius roon ang dalawa at dinakip. Pinunta sila sa magkaibang time theater at planong ipasok ni Mobius si Loki sa isang time cell. Pero ang bida ay sinabihan siya na ang TVA ay nagsisinungaling sa kanya ngunit tinawanan lang ito ng lalaki at pinasok na siya roon. Nagulat si Loki na napunta siya sa Asgard pero dumating rito si Lady Sif na labis na nagagalit sa pagputol niya ng buhok nito at sinaktan siya ng ilang beses. Ilang saglit ay bumalik uli si Sif na galit sa nagawa ni Loki at sinaktan niya siya uli. Dito na niya na-realize na kinulong siya ni Mobius sa masamang memorya niya sa isang time loop. Samantala si Mobius ay pumunta sa opisina ni Renslayer at ni-request na i-interrogate si Sylvie, ngunit hindi ito pumayag dahil sobrang mapanganib raw si Sylvie at trabaho na niyang i-interrogate ito. Sa sunod na eksena ay nilabas na ni Mobius si Loki sa time cell at sinimulan tanungin kung partners ba sila ni Sylvie sa paglikha ng plano at pag-atake sa TVA. Tinanggi ito ni Loki pero nang nasabi ni Mobius sa kanya na na-prone na ni B-15 si Sylvie ay nagkunwari na natutuwa rito si Loki. Agad na napansin ni Mobius na labis na nalulungkot si Loki para kay Sylvie dahil may gusto siya sa kanya na malamang ay naging dahilan ng Nexus event sa Lamentes 1. Inamin ni Mobius na buhay pa si Sylvie pero dito na sinabi ni Loki na lahat silang taga-TVA ay mga variants rin at hindi sila nilikha ng mga Timekeepers kundi kinidnap lang sa mga timeline at binura ang mga memorya nila. Ang mga memorya na ito ay naa-access ni Sylvie sa paggamit niya ng enchantment sa kanila. Malamang bago sila napunta sa TVA ay may sarili silang buhay at pamilya pero si Mobius ay hindi pa rin naniwala sa kanya at nagpasya na isarado na ang case ni Loki pagkatapos ay pinabalik na niya siya sa kanyang time cell. Sa kasalukuyan na iyon si B-15 ay naisipan na puntahan si Sylvie sa time theater nito at binalik niya siya sa Roxcart. Tinanong niya si Sylvie rito kung totoo ba ang nakita niyang memorya nung inenchant niya siya nakaraan at hindi isang panlilin lang. Sumagot si Sylvie na hindi niya kayang lumikha ng mga memorya at ginagamit lang niya ang mga alaala na meron na siya noon. Pagkatapos ay inenchant niya uli si B-15 upang mapakita ang iba pang memorya niya at napaluha ito na makitang masaya siya sa kanyang timeline. Sa sunod na eksena ay nag-celebrate sina Renslayer at Mobius sa pag-inom nila ng alak dahil sa matagumpay na paghuli at pagsarado nila ng case ni Loki. Nasabi naman ni Renslayer kay Mobius na nais raw makita ng mga Timekeepers ang pag-prone kina Loki sa harap nila kasama siya. Pagkatapos ang sandata ni Sylvie ay nilagay ni Renslayer sa kanyang shelves bilang trophy habang si Mobius ay mabilis na pinalitan ang tempad niya ng kay Renslayer at nagpaalam na sa kanya dahil magpapahinga na raw siya.
Pero pumunta si Mobius sa library at napanood niya sa tempad ni Renslayer ang interrogation nito kay Hunter C-20 na sinasabing may sarili siyang buhay sa timeline at isa siyang variant at lahat silang mga taga-TVA. Pagkatapos ay pinuntahan uli ni Mobius si Loki sa time cell niya at sinabing tama ang mga nasabi niya tungkol sa TVA, pero paglabas nila rito ay nakaabang na sa kanila si Renslayer at ang kanyang Minutemen. Pinakuha niya ang kanyang tempad at walang awang pinaprune si Mobius sa isang hunter. Ilang saglit ay pinuntahan ni Renslayer si Sylvie at nalaman niyang kinausap ito ni B-15 at sinabihan niya ang mga Minutemen na tugisin na rin ang babae dahil nakompromiso na rin raw siya ng Loki variant. Maya-maya sina Loki at Sylvie ay pinunta na sa chamber ng mga timekeepers at hinarap sa mga ito. Sinubukan na lumapit ni Sylvie sa kanila pero pinipigilan siya ni Renslayer gamit ang time twister niya. Pero dumating roon si B-15 at dinisable ang mga collar ni na Loki at hinagis kay Sylvie ang espada niya. Mabilis na nilabanan nilang dalawa ni Loki ang mga Minutemen sa paligid ngunit si B-15 ay napatumba na ng mga kalaban. Patuloy na magaling na nakipaglaban sina Sylvie sa mga Minutemen hanggang sa kinalaban naman niya si Renslayer. Magaling makipaglaban si Ravonna pero nagawa pa rin siyang pabagsakin ni Sylvie at si Loki na binigay ang buong lakas na kalabanin ang mga Minutemen ng TVA ay hindi nagtagal at napatumba na rin niya ang lahat ng mga ito roon. Si Sylvie naman ay mabilis na pinugutan ng ulo ang isang timekeeper ngunit nakita nilang isa lang palang mga android ang mga ito at nagtakang natanong ni Loki kung sino talaga ang lumikha ng TVA. Ilang saglit ay aaminin na ng bida ang nararamdaman niya kay Sylvie subalit agad na naprune siya ni Renslayer mula sa likod. Pero si Sylvie ay magaling na naagaw kay Ravonna ang time stick nito. Samantala si Loki ay nagising sa isang kakaibang lugar na kaharap ang iba pang 4 na variants niya. Sinabi ng classic Loki na nasa void siya at hindi pa siya patay pero maaring kainin sila ng malaking nilalang roon na si Alayot kaya't pinasunod nila si Loki sa kanila. Si Sylvie naman ay ininterrogate si Renslayer sa courtroom upang malaman kung sino talaga ang nasa likod ng TVA pero nasagot ng babae na hindi rin niya alam. Ang alam lang niya na si Loki ay buhay pa at napunta lang sa void na nasa end of time kung saan nila binibagsak ang lahat ng bagay na naprune nila. Ngayon ay nais lang raw ni Renslayer na malaman rin kung sino ang lumikha ng TVA na nagsinungaling sa kanilang lahat. Kung mapagkakatiwalaan raw siya ni Sylvie ay makikipagtulungan siya sa kanya kaya't binalik na niya ang tempad nito. Sa kasalukuyan ay yun si Loki kasama ang kanyang 4 na variants sa void ay pumasok sa kanilang hideout na isang underground bunker. Sa sunod na eksena si Renslayer ay sinabihan si Miss Minutes na hanapin ang mga files patungkol sa end of time upang malaman nila ni Sylvie kung sino ang lumikha ng TVA, subalit pinatawag na pala ni Miss Minutes roon ang kanilang mga Minutemen at si Sylvie ay mabilis na nagtago sa ilalim ng mga table dala ang tempad ni Renslayer. Dahil wala nang ibang paraan ay naisipan ni Sylvie na gamitin ang time stick upang i-prune ang sarili. Maya-maya si Loki habang nasa bunker ay sinabihan ang mga variant niya na upang makabalik siya sa TVA at kay Sylvie ay plano niyang patayin si Alayot at magagawa nila ito kung magtutulungan silang lahat. Pero tinawanan lang siya ni na classic Loki at ang bida ay inis na umalis roon subalit hinarang siya ni President Loki at ng mga kasamahan nitong Loki variants. Ilang saglit si Sylvie ay nagising na nakarating na sa void at agad na nilamon ni Alayot ang bus na kinaroroonan niya pero nagawa niyang makalink sa nilalang at nakakita ng isang misteryosong lugar. Pagkatapos ay nakakita si Sylvie ng isang kotse sa di kalayuan at mabilis na sumakay siya rito na ang nagdadrive pala ay si Mobius. Samantala sa bunker ay lumalabas na si boastful Loki pala ang nagtraidor sa kanila upang ituro kina President Loki ang kanilang secret hideout kapalit ng pagiging leader nilang lahat. Pero ang variant president ay tumanggi sa kanya at sinabing siya pa rin ang magiging leader nila ngunit pati ang mga kasamahan niya ay tumanggi rin sa kanya. Mabilis na kinagat at pinutol ng Crocodile Loki ang kamay niya pagkatapos ay nagkaroon na ng malaking gulo sa loob ng bunker dahil ang lahat ng Loki variant rito ay naglaban-laban para sa pagiging leader at makuha ang secret hideout. Si Classic Loki ay lumikha ng ilusyon nilang 4 upang kumalaban ng mga variant nila roon pagkatapos ay agad na umalis na sila sa lugar. Si Loki naman ay pinilit uli ang mga variant niya na makipagtulungan sa kanya na patayin si Alayot upang makabalik na siya sa TVA at ang Classic Loki ay pumayag na sa kanya at sinabing ang kaya lang nilang matulong sa kanya ay samahan siyang makalapit kay Alayot. Maya-maya nang nakalapit na nga silang 4 sa nilalang ay nakita nilang ang bumagsak na warship ng mga sundalo roon ay agad na nilapitan ni Alayot at sobrang daling nilamon ng usok niya ang lahat ng mga tao rito. Pagkatapos ay napansin ni na Loki na may paparating na kotse sa likod nila. Agad na pinuntahan ito ni Loki nang makita niyang sina Sylvie at Mobius ang nasa kotse. Nasabi naman ni Sylvie na sa tingin niya ang lumikha ng TVA ay nasa dulo ng end of time at si Alayot ang tila bantay na aso nito na nagpoprotekta ng daanan papasok roon.
Upang makalagpas siya kay Alayot ay plano niyang i-enchant ito. Sa sunod na eksena ay hinarap na nilang lahat si Alayot at inabot ni Sylvie ang tempad kay Loki. Pero sinabi niyang tutulungan niya siya na makapunta sa End of Time at binigay ito kay Mobius. Sina Classic Loki naman ay nagpaalam na sa kanila at si Mobius ay nagpaalam na rin at bumalik na ng TVA. Ilang saglit ay mas nilapitan pa ni Loki si Alayot at sinimulan ng kunin ng bida ang atensyon nito habang sa kabilang parte ng lugar ay sinimulan na ni Sylvie na i-enchant ang nilalang ngunit siya ang lalapitan ng halimaw upang kainin. Pero si Classic Loki sa di kalayuan ay binuhos ang lahat ng lakas na lumikha ng buong kaharian ng Asgard upang makuha ang atensyon ni Alayot. Nang nakalapit na ang nilalang sa ilusyon ng Classic Loki ay sinimulan na nina Sylvie na i-enchant nang sabay si Alayot, subalit si Loki ay nahihirapan i-enchant ang halimaw dahil hindi niya alam kung paano ito. Ilang saglit ang mga ilusyon ng Classic variant ay halos malusaw na ni Alayot at kalaunan ay tinigil na niya ito dahil sa labis na panghihina pagkatapos ay mabilis na kinain na siya ng nilalang. Samantala si Loki kahit labis na nahihirapan ay nagawa ng makapagsimula ng enchantment kay Alayot. Nang kakainin na rin sila ng halimaw ay sa wakas ay nagawa na nilang i-enchant ito at nakita nila ang daanan papunta sa End of Time na may nakatayong isang citadel. Agad na pinuntahan nilang dalawa ang citadel at nagbukas ng kusa ang pinto nito para sa kanila. Pagkatapos ay nagpakita roon kina Loki si Miss Minutes at sinabing si He Who Remains na ang tunay na lumikha ng TVA ay namangha sa kanila sapagkat narating nila ang kanyang citadel. Dahil rito ay inaalok sa kanila ni He Who Remains ang deal na ibalik silang dalawa sa kanilang timeline nang walang nasisirang ibang bagay. Si Loki ay maaari niyang ibalik sa kanyang timeline na nanalo sa Avengers, nakuha ang 6 na Infinity Stones at nakuha rin ang trono ng Asgard. Si Sylvie naman ay makakabalik na sa kanyang pamilya at magkakaroon ng masasayang memorya. Kahit papagsamahin silang dalawa sa isang timeline ay magagawa rin ng He Who Remains. Pero sinabi ni Sylvie na imposible ang mga yon at nasabi ni Loki na sila na ang lilikha ng sarili nilang tadhana. Patuloy na naglakad sina Loki sa Citadel hanggang sa nagbukas ang elevator roon na nasa loob si He Who Remains. Pinapasok niya sina Loki sa loob ng elevator ng nakangiti pero dito siya inatake ni Sylvie ng ilang beses ngunit hindi niya siya matamaan. Pagkatapos ay pinatuloy at pinaupo ng lalaki sina Loki sa kanyang opisina. Pero inatake pa rin siya rito ni Sylvie at nakaiwas uli siya sa kanya. Pinaliwanag naman ni He Who Remains na lahat ng ikikilos at sasabihin nila ay alam niya kaya't nagagawa niyang umiwas sa mga atake ni Sylvie bago niya siya mapatay. Kahit pa ang mga ginawa at pinag-usapan nila mula sa Lamentes 1 hanggang sa Void ay alam rin niya, at ang katotohanan ay siya ang nagplano ng lahat ng mga ito upang makarating sila roon sa kanyang citadel. Samantala si Ravonna habang nasa opisina niya ay pinuntahan ni Mobius at sinabi sa kanya na alam na nila ang sikreto niya mula sa kanyang ballpen. Sa kasalukuyan na iyon si B-15 ay nasa Ohio sa taong 2018 at nagpahabol sa mga kapwa niya Minutemen upang ipakita sa kanila ang variant rito ni Renslayer at sinimulan ipaliwanag ang lahat. Si Renslayer naman sa TVA ay naghanda ng umalis roon at pinigilan siya ni Mobius ngunit madaling napabagsak siya nito at umalis na ang babae. Samantala si He Who Remains ay kinuwento kina Loki na ang variant niya noong 31st century ay nadiskubre ang iba't ibang timeline. Nakipagpalitan siya ng kaalaman at teknolohiya sa kanyang mga variant mula sa maraming timeline subalit ang ibang variant niya ay mas nais manakop ng mga bagong mundo kaya't ang karamihan sa kanila ay nag-away-away upang protektahan ang kanilang timeline. Pero noon si He Who Remains ay nadiskubre ang nilalang na si Alayot at ginamit niya ang kapangyarihan nito upang tapusin ang multiversal war. Dito na nagsimula ang paglikha niya sa TVA at pag-isa ng mga timeline na nagkaroon ng mahabang panahon ng kapayapaan. Ngayon kung papatayin siya ni Loki ay darating sa kanila ang mga masasamang variants niya. Nabuhay na siya ng ilang milyong taon at nakita niyang ang paraan lang ay ang TVA, ngunit sumagot si Sylvie na kasinungalingan ang lahat ng sinasabi ni He Who Remains. Binigyan naman sila ng dalawang opsyon ng lalaki. Patayin nila siya at magkakaroon sila ng walang hanggang bilang ng variants niya o pamahalaan nila ang TVA sa mabuting paraan na nais nila. Ngunit biglang napansin ni He Who Remains na nagsimula ng magkaroon ng maraming branch ang Sacred Timeline at sinabi niya kina Loki na sa puntong iyon ay hindi na niya alam ang mga susunod na mangyayari. Pagkatapos ay inabot niya sa kanila ang kanyang makapangyarihan na Tempad. Subalit galit na inatake ito ni Sylvie pero agad na pinigilan siya ni Loki at sinabing naniniwala siya sa sinasabi ng He Who Remains na kapag pinatay nila siya ay kailangang may pumalit sa kanya. Ngunit inakala ni Sylvie na nais ni Loki ang trono nito kaya't buong lakas na kinalaban niya ito hanggang sa mapatalsik niya siya roon. Pero mabilis na pinigilan pa rin siya ni Loki at habang kinakalaban ay sinabi niya kay Sylvie na hindi pa sila sigurado kung totoo nga ba ang sinasabi ni He Who Remains pero kapag napatay niya siya ay maaaring malaking kamalian nito.
Sa huling pagkakataon ay pinigilan uli ni Loki ang babae at sinabing hindi niya gusto ang trono at ang nais lang niya ay maging mabuti ang kalagayan niya. Hinalikan naman si Loki ni Sylvie pero mabilis na tinulak niya siya pabalik ng TVA gamit ang tempad ni He Who Remains. Pagkatapos ay hindi na siya nagdalawang isip pa at agad na sinaksak niya ang kanyang espada sa lalaki. Samantala sina Mobius sa TVA ay nakitang napakaraming nag-branch sa Sacred Timeline na lumagpas na ng Red Line. Ilang saglit si Loki ay agad na tumakbo sa mga pasilyo ng TVA pero napansin niyang iba ang paligid. Nang nahanap niya roon sina Mobius ay pinaliwanag niya sa kanila ang lahat patungkol kay He Who Remains at ang pagdating ng napakaraming masasamang variants nito. Subalit hindi siya kilala ni Mobius at tinanong kung sino siya pagkatapos ay nakita ni Loki roon ang malaking estatwa ni He Who Remains. Dito na natatapos ang malupit na istorya ng pelikula. Ang susunod naman ay ang Season 2. Si Agent Mobius na kasama ng mga Minutemen ng TVA ay hinahabol si Loki dahil hindi nila siya nakikilala kahit pa pinaliwanag niya ulit sa kanila na magkakilala sila. Mabilis na tumalon si Loki sa isang mail cart at bumagsak ito sa mababang parte ng opisina. Pagbaba niya rito ay bumagsak na ang sasakyan at pati ang monitor ng opisina ay bumagsak rin na nagdulot ng malaking crack sa sahig. Nakita ni Loki roon si Casey ngunit hindi siya kilala nito at ni-report siya sa mga Minutemen. Pero biglang napunta siya sa kasalukuyang panahon ng TVA at dito ay kilala na siya ni Casey. Na-realize na ni Loki na galing siya sa nakaraang panahon nang nakita niya ang crack sa sahig roon na ayon kay Casey ay nandoon na iyon ng matagal na panahon na. Tinanong ni Loki rito kung nasaan sina Mobius at sinamahan siya ng lalaki papunta sa kanila ngunit biglang nawala na si Loki sa likod niya. Ilang saglit si Mobius kasama si Hunter B-15 na pinag-uusapan ang pag-branch ng napakaraming mga timeline ay pinuntahan ni Casey at sinabing kasama niya kanina si Loki ngunit bigla siyang nawala. Hindi makapaniwala sa kanya sina B-15 pero ang lalaking si Hunter X5 ay sinabihan sina Mobius na nais silang kausapin ng bagong Judge Council nina General Dux at Judge Gamble sa War Room. Pagsakay nila ng elevator ay bumalik na uli roon si Loki at tinuro sa kanya ni Casey kung saan pumunta sina Mobius. Subalit nang lalapitan na sila ni Loki ay nawala uli siya at sina Mobius ay napansin na nagmamalfunction ang power supply ng TVA. Nang nakapasok na sila sa war room ay nakita nila sa table ang ulo ng isa sa mga robot na timekeepers. Dito ay tinanong sina B-15 ni Judge Gamble kung bakit pinagutos nila na ihinto ang pag-prune sa mga timeline gayong napakarami ng mga branch na lumagpas sa Red Line. Sa kasalukuyan na iyon si Loki ay nakapasok sa war room ng nakaraang panahon na TVA at nakita rito ang mga mukha ni He Who Remains na nakaukit sa pader, at narinig ang audio recording na kasama ni He Who Remains noon si Renslayer sa pagpapatakbo ng TVA. Maya-maya ay pinaliwanag na ni B-15 kina Judge Gamble at General Dux na lahat sila ay mga variants. Nakaraan lang ay pinakita niya mismo sa kapwa Hunter niya na si D-90 ang variant ni Renslayer sa Sacred Timeline na katunayan na mga variant rin sila at may mga sariling buhay sa timeline. Dapat itigil ang pag-prune sa mga nag-branch na timeline dahil mapapatay rin nila rito ang bilyon-bilyong mga tao. Ngunit si General Dux ay galit na sinabing poprotektahan pa rin nila ang Sacred Timeline at magpuprune ng mga branch rito. Si Judge Gamble naman ay naniwala kay B-15 at napagdesisyonan na gawing opisyal ang paghinto ng pag-prune sa mga timeline. Biglang napunta roon si Loki at nilapitan si Mobius na nakikilala na siya. Pero nang nakita niyang ang pader ay may disenyo ng mga timekeepers ay agad na winasak niya ito gamit ang time stick upang ipakita kina Judge Gamble ang nakaukit na mukha roon ni He Who Remains na ang nagtayo ng TVA. Siya ang bumura ng mga memorya nila at ang nais na patayin ni Sylvie. Pinag-utos ni General Dux kay X5 na hanapin si Sylvie dahil siya raw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking gulo roon. Nilabas si Loki ni Mobius ng silid at dito na niya kinuwento ang lahat ng mga nangyari sa kanila ni Sylvie sa Void at sa Citadel ni He Who Remains na nasa End of Time, pati na ang pagdating ng mga milyon-milyong variant ni He Who Remains na magdadahilan ng multiversal war. Pero labis na nagtataka si Mobius kay Loki kung paano siya biglang napunta sa War Room. Sumagot ang bida na galing siya sa nakaraang panahon ng TVA pero hindi ito mapaniwalaan ni Mobius dahil imposible ang pag-time travel sa loob ng TVA. Ngunit ilang saglit lang ay biglang nangyari ito kay Loki sa harap ni Mobius at naisipan ng lalaki na magpatulong kay Miss Minute sa sitwasyon niya. Pero sinabihan siya ni Loki na hindi nila mapagkakatiwalaan ito dahil nakita nila siya ni Sylvie sa Citadel na nasa panig ni He Who Remains.
Maliit na pabor lang mga huwan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Napagdesisyonan naman ni Mobius na dalhin na lang si Loki sa Repairs and Advancement Department at dito ay nakaharap nila si Ouroboros o si OB na 400 years nang hindi nakikita ni Mobius. Biglang nawala roon ang bida at sinabi ni OB na nagta-timeslip siya. Samantala si Loki ay napunta sa nakaraang panahon ng R&A at nakaharap ang nakaraang bersyon ni OB. Nagpatulong siya rito kung paano matitigil ang pag-timeslip niya at maya-maya ay ginawan siya ni OB ng Temporal Aura Extractor. Ilang saglit ay naalala ng kasalukuyang OB na ginawan niya noon si Loki ng Temporal Aura Extractor na ilalagay ni Mobius sa Temporal Loom upang mahila nito si Loki mula sa time stream nang sa gayon ay matigil na ang pag-timeslip niya. Pero kailangang hindi siya magtagal ng sobra sa loom kundi ay matatanggal ang lahat ng balat niya ng radiation roon. Ang nakaraang bersyon naman ni OB ay sinabi kay Loki na bago siya mahila ng extractor ay kailangang i-prune niya ang sarili upang ibalik siya ng device sa kasalukuyang panahon. Maya-maya ay nag-timeslip na si Loki sa present time at binigay ni OB sa kanya ang kanyang time stick. Ngunit napansin niyang nagmamalfunction ang ilaw niya at sinabi ni Mobius na nangyayari ito sa buong TVA. Pagkatapos ay naglakad na silang lahat kasama si B-15 papuntang Temporal Loom. Habang patuloy na naglalakad ay sinabi ni OB kina Loki na marami pa silang malalaman patungkol sa Temporal Loom mula sa sinulat niyang TVA guidebook na naglalaman ng system program ng lahat ng device at computer sa TVA. Hindi nagtagal ay narating na nila ang chamber ng Temporal Loom at nakita nilang nag-overload ito dahil sa pag-branch ng mga timeline na ang dahilan rin kung bakit nagkakaroon ng power surge sa buong TVA. Si Mobius naman na nagsulat sa maruming computer ng salitang skin ay sinabihan ni OB na kailangan niyang malaunch sa Temporal Loom ang extractor ng mabilis kundi ay mababalatan siya roon. Si Loki ay binigyan ng lalaki ng timer na kapag umilaw ng green ay ibig sabihin ay nagtagumpay si Mobius gamitin ang device sa loom at kailangan na niyang i-prune ang sarili upang mahila siya ng extractor sa present time. Meron lang silang 5 minutes upang magawa ang mga ito dahil kailangan na niyang isarado ang mga blast doors ng silid upang maprotektahan ang TVA mula sa malakas na radiation ng mga timeline dahil sa nalalapit na pagkawasak ng loom. Kailangang magtagumpay si Loki na i-prune ang sarili bago niya isarado ang mga blast doors kundi ay mawawala na siya sa panahon. Ilang saglit si Hunter D-90 ay sinabing si Dux at ang crew niya ay biglang pumunta sa armory at pinuntahan ito ni B-15 upang i-check. Subalit si Loki ay nag-timeslip uli at naiwan niya ang kanyang time stick. Napansin niya na napunta siya sa future nang nakita niya ang sinulat ni Mobius at nakasarado na ang mga blast doors ng silid. Agad na naghanap si Loki ng time stick sa mga table ng TVA habang nagkakagulo roon dahil sa mas nalalapit na pagkawasak ng loom. Ngunit wala siyang makitang time stick kahit saan habang si Mobius ay naghanda ng lumapit sa Temporal Loom hawak ang extractor. Pagkatapos ay nagsimula na siyang maglakad papunta sa loom at ilang saglit ay na-set up na niya sa machine ang extractor na nag-launch ng cable sa loom na hihila kay Loki. Umilaw na ng green ang timer ni Loki subalit wala pa rin siyang mahanap na time stick. Lumipas na ang 5 minuto at kinailangan ng isarado ni OB ang mga blast doors na dahan-dahan na bumababa habang si Mobius ay naglakad na pabalik. Ilang saglit ay sinundan ni Loki ang tunog ng nagriring na telepono sa dikalayuan at nakita niya si Sylvie na nasa loob ng elevator. Pero biglang may nag-prune sa kanya mula sa likod at nahila na siya ng extractor mula sa loom. Bumagsak siya kay Mobius na kinatalsik nila pabalik sa loob at sinabihan niya ito na kailangan nilang hanapin si Sylvie. Sa kasalukuyan ay yun sina B-15 ay nakita si General Dux kasama ng napakaraming Minutemen na umalis ng TVA upang hanapin si Sylvie na labis na pinagtataka nila. Sa mid-credits scene ng Episode 1, si Sylvie ay pumunta sa Oklahoma sa taong 1982 nang nag-branch na timeline. Pumasok siya sa kalapit na McDonald's at sinubukan na umorder pero hindi niya alam kung anong o-orderin. Sinabi sa kanya ng cashier ang lahat ng nasa menu at sumagot si Sylvie na gusto niyang subukan lahat. Sina Loki at Mobius ay pumunta sa London sa taong 1977 ng Sacred Timeline upang hanapin si Hunter X5 na hinanap si Sylvie ngunit hindi na nagpakita sa TVA. Hindi nagtagal ay nakita nila sa isang sinehan si X5 na isa ng sikat na aktor sa pangalang Brad Wolf at may matagumpay na thriller movie na ang Zaniac. Hinarap siya ni Loki rito na labis na kinagulat niya at nagkunwari na ikukuha sila ng alak roon ngunit agad na tumakbo siya sa kanila.
pero si B15 sa labas ay nagawang kunin ang tempad ni X5 at nahabol siya ni Mobius pagkatapos ay inatake ng mahika ni Loki. Pero patuloy na tumakbo pa rin si X5 sa mga iskinita ng lugar hanggang sa na-corner na siya ni Loki. Agad na ginamit niya ang kanyang time twister device at tumakbo uli. May mga nakasalubong siyang mga kalalakihan sa daan na plano siyang saktan pero mga ilusyon lang pala ito ni Loki at pinatalsik niya ang device ni X5. Tumakbo pa rin siya kay Loki pero ilang saglit lang ay na-corner niya uli siya at hinawakan ang mga kamay nito ng mga anino niya. Sa sunod na eksena ay dinala si X5 sa TVA bilang isang prisoner at tinanong sa kanya ni B15 kung anong pagbabago ang ginawa niya sa kanyang tempad. Ngunit ayaw sabihin ito ni X5 at pinasok na siya sa time cell pagkatapos ay pinacheck ni na Mobius ang tempad ni X5 kay OB. Pero abala siya na lumikha ng device na kakayanin ang mga bagong branch sa Sacred Timeline kaya't binigay niya kina Mobius ang TVA guidebook upang sila na ang mag-check sa tempad. Agad na inalam ni na Loki at Mobius mula sa guidebook kung anong pagbabago ang ginawa ni X5 sa tempad niya dahil ayon raw rito ay minodify niya ito upang ma-block ang mga tracking system ng TVA. Ilang saglit ay sinabihan sila ni Casey na nalaman niya sa system ng tempad ni Renslayer na kasalukuyan na nakikipagtulungan siya kay Miss Minutes. Pagkatapos ay napansin niya ang tempad ni Brad na nakina Loki at sinabing hindi niya alam ang modification rito pero malamang hindi ito nakakapag-block ng tracking system nila. Napagdesisyonan naman ni na Loki na i-interrogate si X5 upang malaman kung nasaan si Sylvie. Ngunit ayaw niyang magsabi ng kahit ano sa kanila habang magaling na ginalit niya sina Loki at Mobius sa pagpapaalala niya ng mga matitinding kamalian na nagawa nila noon at inalipusta pa sila ng maraming beses hanggang sa nasaktan na siya ni Mobius sa labis na galit. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa automat ng TVA at kumain ng pie upang mag-relax muna. Maya-maya ay bumalik uli sila kay X5 na dala ang machine na ang gizmo pero nakalimutan nila ang remote nito at umalis saglit si Mobius upang kunin ito. Ngunit nilock na ni Loki ang pinto upang hindi na makapasok si Mobius at nasa kanya pala ang remote dahil plano niyang patayin si X5 kung hindi niya sasabihin kung nasaan si Sylvie. Pagkatapos ay pinasok niya ang lalaki sa box ng gizmo at unti-unting pinapaliit habang pinipilit ito na sabihin ang lokasyon ng babae. Ilang saglit ay nasabi ni X5 na binigyan siya ng misyon na hanapin si Sylvie pero tinakasan niya ito. Hindi siya pinaniwalaan ni Loki at patuloy na pinaliit ang box. Hindi nagtagal ay nilabas na ni Loki si X5 sa gizmo nang sinabi nito na nahanap na niya si Sylvie at may bagong buhay na siya. Panlilin lang na paraan lang pala nila ni Mobius ang lahat upang mapaamin si X5. Sa kasalukuyan na yun si OB ay bumalik sa chamber ng temporal loom dala ang kanyang upgraded na device. Ngunit napansin niyang hindi na niya mabuksan ang blast doors. Pinuntahan siya roon ni B15 kasama si Casey at pinaliwanag niya sa kanila na upang mabuksan ang mga blast doors at malagay ang kanyang device sa loom ay nangangailangan itong maska ng temporal aura ng lumikha ng TVA o ang access ni Miss Minutes kundi ay mas lalong mapapalapit ang pagwasak ng temporal loom. Maya-maya sina Mobius ay dinala ni X5 sa timeline kung nasaan si Sylvie at pagpasok nila sa McDonald's ay nakita nila roon ang babae na nagtatrabaho bilang crew. Nilapitan siya ni Loki upang mag-usap sila at agad na ginamit nito ang break niya at nag-usap sila sa harap ng establishmento. Pinaliwanag ni Loki sa kanya na biglang nagagawa na niyang mag-time sleep sa past, present at future. Nakita niya si Sylvie sa future na nasa TVA habang nagkakagulo sa pag-branch ng mga timeline at kailangan niyang malaman kung bakit siya nandoon. Ngunit sumagot ang babae na hindi niya alam at wala siyang pakialam sa TVA. Sinabi ni Loki na sa tingin niya ang TVA ang tanging depensa nila mula sa mga variants ni He Who Remains pero ayaw makinig ni Sylvie sa kanya. Ilang saglit ay nilapitan sila ni X5 kasama si Mobius at sinabing ang lahat ng tao sa timeline na yun ay mamamatay at kailangan na nilang umalis roon. Inenchant siya ni Sylvie at nakitang planong burahin ni na Dox ang mga nag-branch na timeline. Pagkatapos ay binalik ni na Loki si Brad sa TVA at pumunta sila sa lokasyon ni na General Dox kasama ng mga loyalist na Minutemen nito na nagpupruna ng mga nag-branch na timeline at ito pala ang dahilan ng pag-modify ng tempad ni X5. Sinimulan na i-disable ni na Casey at OB ang ibang reset charge ni na Dox sa system nila at sina Loki at Sylvie ay inatake na ang mga Minutemen ni General Dox. Nag-prone ng mga tempad roon si Mobius habang sina Sylvie at Loki ay patuloy na nagpabagsak ng marami pang mga loyalist Minutemen ng general sa paligid. Pagkatapos ay inatake ng sabay ni na Loki ang buong lugar ng kanilang malakas na kapangyarihan. Hindi nagtagal ay nadakip na ni na Mobius si General Dox at ang karamihan sa mga Minutemen nito. Nang nakabalik na sina Loki ng TVA ay nakita nilang napakaraming mga branch timeline ang na-prone ni na Dox na ibig sabihin ay bilyon-bilyong mga tao ang napatay nila mula rito na labis na kinalungkot ng lahat.
Galit na umalis roon si Sylvie at bumalik sa timeline niya at pinag-aralan ang tempad ni He Who Remains. Si Ravonna Renslayer ay pumunta sa Chicago, Illinois sa taong 1868 ng Sacred Timeline upang makipagkita kay Miss Minutes. Pinaliwanag sa kanya nito na patay na si He Who Remains pero sinabi niya sa kanya ang kanyang plano bago siya mamatay upang maprotektahan ang lahat ng panahon. Binilinan siya ni He Who Remains na ang dalang package ni Renslayer ay kailangan nilang ilagay sa bintana roon. Kapag nakabalik raw si He Who Remains ay pamamahalaan niya ang TVA kasama silang dalawa, kaya't si Renslayer ay hinulog na ang package sa bintana at nakuha ito ng batang lalaki na naglalaman pala ng TVA guidebook. Samantala si OB ay pinaliwanag kina Loki na matapos i-prune ang mga branch ay nagkakaroon uli ng panibagong mga branch sa Sacred Timeline. Kung di nila magagawan agad ng paraan na mapalaki ang kapasidad ng temporal loom ay mawawasak na ito at ng buong TVA kasama sila. Kung wala ang temporal aura ni He Who Remains upang mabuksan nila ang mga blast doors ay kailangan nilang mahanap si Miss Minutes na may administrative access sa buong TVA. Mula naman sa tempad ni Renslayer na na-trace nila ang lokasyon ay pumunta sina Loki sa Chicago, Illinois sa taong 1893 nang nag-branch na timeline na kasalukuyang nagaganap ang Chicago's World Fair upang mahanap roon ang babae pati si Miss Minutes. Maya-maya ay nabasa sa daan ni Loki ang presentation ni Victor Timely na may title na Temporal Marvels at agad na pinuntahan nila ito. Pumunta rin roon si Renslayer habang nasa bag niya si Miss Minutes at napansin sila ni Loki sa di kalayuan. Pagkatapos ay pinanood nila ang presentation ni Victor Timely at labis na nagulat si Loki na makitang si Victor pala ay isang variant ni He Who Remains at ang pinipresenta niya ay ang kanyang prototype ng temporal loom. Si Mobius naman ay sinabihan si Loki na kailangan nilang dalhin si Victor sa TVA upang gamitin ang temporal aura nito at ma-access nila ang kanilang loom. Pagkatapos ng presentasyon ay maraming nagka-interes sa machine ni Victor at pumayag siya na bilhin ito ng businessman na si Robert Baron sa halagang $1,000 at umalis na siya sa lugar. Biglang may nakabanggang malaking lalaki si Loki at sinabihan siya nito na magtuos sila sa labas, pero ginamitan niya ito ng mahika upang ipunta sa labas ng nakakulong. Paglabas naman ni Victor ay agad na nilapitan siya ni Renslayer pati na ni Mobius. Ngunit ang buyer nito na si Baron ay nalaman na peke ang imbensyon niya at mabilis na hinabol siya. Ilang saglit si Victor ay nagawang ipasok si Baron at ang mga tauhan nito sa platform ng Ferris wheel pero nahabol na siya ni Loki subalit biglang nasa likod na nila si Sylvie na nais patayin rin si Victor dahil variant ito ni He Who Remains. Kinalaban at pinigilan siya ni Loki ng ilang beses pagkatapos ay pinaliwanag sa kanya na kailangan nila ang temporal aura ni Victor upang ma-access ang loom at mapigilan na mawasak ito kundi ay mawawasak rin ang TVA pati ang buong multiverse kasama sila at ang mga buhay nila. Ngunit ang babae ay pinagpilitan na masasamang tao ang mga variant ni He Who Remains at kailangan silang tapusin kaya't pinatalsik niya silang dalawa ng napakalakas mula sa Ferris wheel. Ngunit si Renslayer ay nilabas si Miss Minutes na nagpalit ng anyo at tinakot ang mga tao sa paligid upang magkagulo sila at makatakas sina Renslayer kasama si Victor. Maya-maya ay sinama ni Victor sina Renslayer sa bahay niya at pinaliwanag roon ng babae ang paglikha ng variant niya sa TVA at pagpatay ni Sylvie rito nakaraan lang. Ngunit ngayon ay kailangan siya ng TVA upang mapigilan na mawasak ang kanilang temporal loom. Bigla namang may kumakatok ng malakas sa pinto ni Victor at sinabihan niya sina Renslayer na kailangan muna nila pumunta sa laboratory niya upang kunin ang kanyang latest prototype na imbensyon. Paglabas nila ay hinabol sila ni Loki at sina Baron ay nakapasok na sa bahay ni Timely at agad na hinanap sila sa labas. Inatake ni Loki sina Baron sa daan ng kanyang mahika matapos nalaitin sila nito ngunit hindi na nila makita sa lugar sina Victor. Nagtago pala sila sa pader ng isang bahay roon at sumakay na ng barko papuntang Wisconsin kung nasaan ang laboratory ni Victor. Habang nasa biyahe ay pinakita ng lalaki kina Renslayer ang mga imbensyon niya mula sa TVA guidebook at isa na rito ang throughput multiplier na makakatulong raw sa loom ng TVA. Pagkatapos ay nalaman niyang binigay ni Renslayer ang guidebook sa kanya noong bata pa siya mula sa plano ng He Who Remains na pinagpasalamat naman niya sa kanilang lahat. Nasabi ng babae kay Victor na sa tingin niya ay may magandang kahihinatnan ang kanilang partnership. Subalit maya-maya habang natutulog siya sa lifeboat ay hinulog siya ni Victor sa tubig na nakumbinsi ni Miss Minutes dahil hindi siya nakikipag-partnership kahit kanino. Pero ang babae ay nagsagwan upang sundan ang barko. Sa sunod na araw ay narating na ni Victor ang kanyang laboratory at kinuha roon ang prototype na throughput multiplier niya. Ilang saglit ay nasabi sa kanya ni Miss Minutes na ang variant niya na si He Who Remains ay kahit kailan ay hindi siya ginawa ng sariling katawan matapos ng napakahabang pagsasama nila ng ilang milyong taon mula pa noong nilikha niya siya at noong multiversal war na dapat ay naging kasintahan niya siya.
Agad naman na binalik siya ni Victor sa tempad ni Renslayer dahil sa takot. Dumating na roon ang babae hawak ang prototype na time stick niya, pero dumating na rin sina Loki sa laboratory at kinumbinsi si Renslayer na dalhin nila si Victor sa TVA, ngunit napagdesisyonan ni Renslayer na siya na mismo ang mag-aayos ng problema sa TVA at pamamahalaan nito mag-isa nang wala si Victor at ipupruna niya siya, pero mabilis na inatake silang lahat ni Sylvie ng kanyang kapangyarihan. Nang papatayin na niya si Victor ay nagmakaawa ito at sinabing hindi niya siya kilala at hindi siya ang masamang lalaking kilala niya. Dahil rito ay naawa si Sylvie kay Victor at pinasama siya kina Loki papunta ng TVA, pagkatapos ay iniwan sa kanya si Renslayer at dahil ninanais nitong makamit ang posisyon ni He Who Remains ay sinipa niya siya sa time door papunta sa Citadel ng End of Time kung saan nakita ng babae ang katawan ni He Who Remains. Nakuha pala ni Renslayer ang tempad niya sa laboratory at pinalabas rito si Miss Minutes. Nagdesisyon sila na magtulungan uli at nasabi ni Miss Minutes na alam niya ang lahat ng sekreto ni He Who Remains at isa na ang malaking sekreto na kapag sinabi niya kay Renslayer ay labis na ikagagalit niya. Pinakita ni Miss Minutes kay Renslayer ang dating pangyayari sa Citadel na kasama niya si He Who Remains matapos na itayo nila ang TVA at nagtagumpay na pigilan ang multiversal war. Ngunit pagbalik ni Renslayer sa opisina ay pinag-utos ng lalaki kay Miss Minutes na burahin ang memorya ng lahat ng empleyado ng TVA kasama si Renslayer. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Miss Minutes na siya mismo ang namuno sa buong hukbo ni He Who Remains laban sa multiversal war at patuloy na pinatakbo niya ang TVA habang si He Who Remains ay nanatili lang na nandoon sa Citadel. Ang katotohanan ay kahit kailan ay hindi nila siya kailangan. Samantala si Victor ay nakarating na sa TVA at hindi nagtagal ay nilapitan siya ni na Loki kasama sina B-15 at Sylvie. Dinala nila si Victor kay Obi at labis na nagulat siya na makaharap ito dahil ang sinulat niyang TVA guidebook ang pinagbasehan niya ng kanyang mga imbensyon. Pero sinabi ni Obi na ang lahat ng nalalaman niya ay nagmula sa genius na si Victor Timely at labis na nagulat rin siya nang na-realize niyang ang kaharap niya ay mismong ang tinutukoy niya. Nang sinabi ni Sylvie na mag-focus na sila sa problema ay pinaliwanag sa lahat ni Obi na ang nalikha niyang throughput multiplier ay kailangang malagay sa machine at malaunch rito upang mas lumapad ang kapasidad ng temporal loom at mas maraming branch ang makapasok. Subalit ang daanan papunta sa loom ay nagkaroon na ngayon ng mas makapal na radiation kaya't kung sino sa kanila ang maglo-launch ng device ay kailangang maging sobrang bilis. Ang isa pang problema ay hindi pa nila napapagana ang kanyang throughput multiplier, pero si Victor ay pinakita ang nagawa niyang prototype multiplier dahil nagkaroon rin siya ng parehong problema sa kanyang loom. Nagkasundo naman sina Obi na magtulungan na pagsamahin ang mga device nila kahit pa matatagalan na magawa ito. Samantala si B-15 dahil sa utos ni Judge Gamble ay pinuntahan niya sina General Dox at ang mga loyalist nito sa kanilang holding cell upang kumbinsihin sila na makipagtulungan sa kanilang may bagong hangarin na TVA mula kina Renslayer. Ngunit nagdadalawang isip ang general kung mapagkakatiwalaan ba nila si B-15 at maya-maya ay pinuntahan naman sila ni Renslayer at sinabihan na kung makikipagtulungan sila sa kanila na ibalik ang dating kaayusan ng TVA ay tutulungan niya sila na magkaroon ng sariling buhay sa timeline. Tinanggap ni X5 ang alok ni Renslayer upang mapagpatuloy ang buhay niya sa Sacred Timeline habang si General Dox at ang iba pang mga loyalist niya ay tumanggi sa kanila. Pagkatapos ay pinagana ni Miss Minutes ang gizmo at kinulong sa malaking box sina General Dox. Unti-unting pinaliit ni Miss Minutes ang box ng gizmo hanggang sa masawi rito ang mga loyalist ni Dox kasama siya. Ilang saglit pagbalik roon ni B-15 ay nakita niyang patay na sina General Dox at napansin niyang tinanggalan siya ng access sa tempad niya. Maya-maya sina Victor ay nagtagumpay ng pagsamahin ang mga throughput multiplier nila ni Obi. Pero nang pinuntahan sila ni Mobius ay labis na nagtaka siya sa hawak nitong hot cocoa na mula sa cocoa machine ng TVA. Sinamahan si Victor ni D-90 sa machine at pinainom niya rito ang hot cocoa, subalit mabilis na napro nito ni X5 at nahulog ang inumin at dinala niya si Victor. Samantala sina Obi na napansin na kinontrol ni Miss Minutes ang buong system ng TVA ay agad na pumunta kay Timely sa cocoa machine ngunit wala na siya roon. Sinabi sa kanila ni B-15 ang nangyari kina Dox at na-realize ni na Loki na nandoon sina Renslayer. Sa kasalukuyan na yun si Victor ay dinala sa war room kung nasaan sina Renslayer at inalam nila sa kanya kung nasaan ang throughput multiplier niya. Sina Loki ay tumakbo upang iligtas si Victor ngunit nagmamalfunction ang elevator dahil sa mas nalalapit na pagkawasak ng loom at nagkahiwalay sila rito ni Sylvie. Habang sina Obi ay pumunta sa chamber ng loom ay napunta roon ang Loki na galing sa nakaraan at naghahanap ng time stick. Ilang saglit si Loki na gumamit ng hagdanan upang sundan si Sylvie ay nakita ang nakaraang bersyon niya nakaharap ang elevator.
pero ang time stick na hawak ni Loki ay ginamit niya sa nakaraang bersyon niya upang i-prune ito. Pagkatapos ay sinagot niya ang tawag sa telepono na ang nasa kabilang linya pala ay sina Obi at sinabing kaya niyang i-reboot ang system upang mapigilan si Miss Minutes na kontrolin ito at mawawala rin ang security protocol ng TVA at makakagamit na roon sina Loki ng mahika nila. Ilang saglit ay nagsimula ng i-reboot ni Obi ang system at si Miss Minutes ay biglang na-deactivate at naglaho na. Si Renslayer naman ay pinaimbestiga kay X5 ang nangyari at nakita niya sa dilim si Loki pero mabilis na inenchant siya ni Sylvie mula sa likod. Pagkatapos ay kinontrol niya si X5 papunta sa war room at nang niligtas ni na Loki si Victor ay pinuro ni X5 si Renslayer. Agad na dinala ni na Loki si Victor sa chamber ng loom at pinaskan ang kanyang temporal aura sa scanner at nagbukas na ang mga blast doors. Nagpresenta naman si Victor na siya na ang maglo-launch ng multiplier dahil mas alam niyang paganahin ito. Pinaliwanag naman sa kanya ni Obi kung paano i-launch ang device at pinababa na ng chamber. Subalit paglabas ni Victor ng airlock ay agad na nag-spaghettify ang buong katawan niya na labis na kinagulat ni na Mobius at nasabi ni Obi na dahil naging sobrang taas na ng radiation sa loom. Ilang saglit ay nawasak na ang buong temporal loom at ang mga kaibigan ni Loki ay walang nagawa kundi panuurin ang pagsabog at napapikit ang bida. Pagkatapos ng pagsabog ay nakita ni Loki na wala na roon ang lahat ng mga kaibigan niya. Naglakad siya sa maraming pasilidad ng TVA habang ina-announce ng system na nagsimula na ang fail-safe mode ngunit wala siyang makitang ibang tao roon. Bigla naman bumalik ang pagta-timeslip ni Loki at nakita ang isang lalaki sa di kalayuan pero bumalik na siya sa kasalukuyang panahon. Pinuntahan ni Loki kung saan niya nakita ang lalaki at kinuha ang TVA guidebook roon at nakita niya ang nakaraang bersyon niya. Dito na na-realize ni Loki na sarili pala niya ang nakita niya subalit nagsimula na rin mag-spaghettify ang buong TVA at nag-timeslip siya rito. Samantala si Casey ay bumalik na sa orihinal na buhay niya bilang prisoner sa California sa taong 1962 nang nag-branch na timeline at kasama ang dalawa pang preso ay nag-iwan sila ng mga paper mache na mga ulo sa kama nila. Nang nasa labas na sila ay napunta roon si Loki at nilapitan si Casey. Pero hindi siya nakikilala nito at ang pangalan raw niya ay Frank Morris at nasa Alcatraz sila. Bigla naman nag-timeslip si Loki at si B-15 na bumalik rin sa kanyang buhay bilang pediatrician sa pangalang Verity Willis sa taong 2012 sa New York nang nag-branch na timeline ay napuntahan rin ni Loki pero mabilis na nawala siya roon. Napunta naman ang bida sa Ohio sa taong 2022 kung saan si Mobius ay isa ng seller ng watercraft sa pangalang Don. Nang nilapitan ito ni Loki ay hindi rin siya nakikilala nito at nang lumingon si Don saglit ay nawala na si Loki sa lugar. Sa kasalukuyan ay yun si Obi sa California sa taong 1994 sa pangalang A.D. Dog na isang scientist at writer ay bumili ng sarili niyang libro sa isang bookstore ngunit ang may-ari ay binalik pa sa kanya ang mga libro niya dahil wala raw bumibili ng mga yun. Bumalik si Doug sa kanyang laboratory at biglang napunta roon si Loki. Pinaliwanag niya rito ang lahat patungkol sa TVA at agad na naniwala si Doug sa kanya at namangha pa. Nasabi naman sa kanya ni Loki na kailangan niyang bumalik sa panahon na hindi pa nawawasak ang temporal loom at nasagot ni Doug na imposible ito kung hindi niya makokontrol ang pag-timeslip niya. Dahil palagi siyang napupunta sa mga taong hinahanap niya ay sa tingin ni Doug ay magagawa niya itong kontrolin. Sinubukan nga ni Loki na kontrolin ang pag-timeslip niya ngunit kahit anong pilit niya ay hindi niya magawa. Ilang saglit ay nasabi ni Doug na sa tingin niya ay hindi pa rin nawawasak ang TVA at hindi lang alam ni Loki kung paano mapupuntahan ito. Pagkatapos ay sinuggest niya kay Loki na pagsamahin ang lahat ng kaibigan niya sa isang lugar at mula sa mga temporal aura ng mga ito na gagamitin nila bilang coordinates ay magagawa na ni Loki makabalik sa TVA. Ang problema lang ay wala silang tempad upang magawa ito pero ang bida ay inabot kay Obi ang TVA guidebook na siya mismo ang nagsulat at mula rito ay makakalikha na siya ng tempad. Biglang nag-timeslip uli si Loki at napunta sa timeline ni Don. Sinubukan niya na kumbinsihin rin ito at dumating na roon si Doug na nagawang lumikha ng prototype na tempad sa loob ng 19 months sa timeline niya. Hindi nagtagal ay nakumbinsi na ni Loki si Don na sumama sa kanila kahit pa nagdadalawang isip ito. Pagkatapos ay sinunod niyang pasamahin sa kanya si Verity Willis at si Frank Morris mula sa mga timeline nila. Pinunta silang lahat ni Loki sa laboratory ni Obi pagkatapos ay pinuntahan naman niya si Sylvie sa timeline nito na nakikilala pa rin siya at kinagulat niya. Pumunta sila sa isang bar at pinaliwanag ni Loki kay Sylvie ang mga nangyari kina Mobius ngunit ayaw sumama sa kanya ng babae at sinabing dapat na hayaan na lang niya na manatili sina Mobius sa orihinal na buhay nila. Pagkatapos ay nagawang paaminin ni Sylvie si Loki na kaya niya gustong iligtas ang TVA ay dahil nais niyang makasama muli ang mga kaibigan niya sa takot na mapag-isa. Sinabihan pa niya si Loki na dapat ay lumikha na sila ng sarili nilang tadhana.
Maya-maya ay pumunta si Sylvie sa madalas niyang puntahang record store at nakinig rito ng musika upang mag-relax. Subalit ang empleyado ng tindahan ay napansin na nagsimula ng mag-spaghettify ang buong lugar at tumakbo siya kay Sylvie ngunit naglaho na siya. Ang babae naman ay umalis roon gamit ang tempad ni He Who Remains. Samantala si Loki ay bumalik na kina Obi at sinabihan sila na titigil na nila ang kanilang plano at pinapabalik na niya silang lahat sa timeline nila. Pero pumunta roon si Sylvie at sinabi kay Loki na ang mga timeline ay nagsisimula na rin mawasak. Dahil naman kumpleto na silang lahat roon ay agad na sinabihan ni Loki si Obi na kolektahin na ang kanilang mga ora ngunit nagsimula na silang masawi isa-isa mula sa spaghettification pati na rin si Sylvie. Pero ang bida ay nagawang bumalik sa oras na hindi pa nasasawi si Sylvie pagkatapos ay bumalik siya sa pangyayari na wala pang namamatay kina Obi at na-realize na ang dapat niya lang palang gawin ay mag-focus kung sino ang taong kailangan niyang puntahan upang makontrol ang pag-timeslip niya. Ilang saglit ay sa wakas at nagawa na niyang bumalik sa panahon na hindi pa nawawasak ang temporal loop. Hindi makapaniwala si Loki na nagawa niyang makabalik sa oras na iyon at nang nasawi si Victor sa radiation ay tinanong niya si Obi kung anong dapat na ginawa nila. Sumagot ang lalaki na dapat ay nagawa nila ito ng mas mabilis. Nag-timeslip uli si Loki sa pangyayaring iyon at mas mabilis na pinalabas niya si Victor papunta sa loom ngunit nasawi uli siya rito. Naisipan ni Loki na pumunta sa mas maagang panahon kung kailan si Victor ay nakina Renslayer. Ngunit patuloy na nasasawi pa rin ang lalaki sa radiation ng temporal loom kahit paulit-ulitin ni Loki ang pagbalik sa oras na ito. Sa sunod na eksena ay nag-timeslip naman si Loki sa panahong pinakilala niya si Victor kay Obi at dito ay pinaliwanag niya ng mas mabilis ang plano nila sa paglagay ng mga throughput multiplier ni Victor at Obi sa loom, pero sinabihan siya ni Obi na upang mapagsama ang mga device nila ay nangangailangan ng napakahabang panahon. Nagpresenta si Loki na siya ang magko-combine ng mga ito ngunit sinabi ni na Victor na centuries bago niya malaman ang mga alam nila. Makalipas ang ilang daang taon ay nagawa nga ni Loki na pagsamahin ang mga throughput multiplier ni na Victor ng mas mabilis at nang lumabas na ng airlock ang lalaki ay hindi na siya nasawi sa mahinang radiation ng loom. Kahit palabis na nahihirapan ay nagawa niyang ilagay ang multiplier sa machine at i-launch ang device sa temporal loom. Napansin ni Obi na lumalapad na ang loom at nagagawa ng makapasok ng mas maraming branch na labis na kinatuwa ni Loki. Subalit ilang saglit lang ay nakita ni Obi na nagsisimula na uli na mag-overload ng loom dahil sa walang hanggang pagdami ng mga nagbabranch na timeline. Nasabi ni Timely na kahit kailan ay hindi kakayanin ng loom ang walang hanggang pagdami ng timeline. Na-realize ni Loki na kahit nataasan pa nila ang throughput multiplier ay kahit kailan ay hindi pa rin magiging sapat ito sa mga timeline na dumadami ng walang katapusan. Napagdesisyonan niya na bumalik sa oras na papatayin pa lang ni Sylvie si He Who Remains at kinumbinsi ito na nakita na niya ang mangyayari sa hinaharap na kapag pinatay niya si He Who Remains ay katapusan na rin ang lahat ng timeline. Ngunit ayaw maniwala sa kanya ni Sylvie at sinabing kailangan niya muna siyang mapatay upang mapigilan niya siya. Nagagawang mapatay pa rin niya si He Who Remains kahit pa ilang beses na bumalik sa pangyayaring iyon si Loki at pigilan siya, hanggang sa pinahinto ni He Who Remains ang oras ni Sylvie at tinanggal roon. Alam niya ang pag-timeslip ni Loki at kahit ang mga nangyari sa kanya ay nasa plano niya dahil wala talaga siyang planong magpapatay kay Sylvie. Pinayuhan naman niya si Loki na bumalik na lang uli siya sa kanya pag nalaman na niya ang lahat at si Sylvie ay binalik na niya. Pero si Loki ay pinahinto rin ang oras ng babae at sinabi kay He Who Remains na napag-usapan na nila ang mga iyon ng maraming beses. Pagkatapos ay pinaliwanag ni He Who Remains na ang temporal loom ay isang fail-safe na dinisenyo niya na kapag nag-overload ay buburahin nito ang lahat ng bagay maliban sa sacred timeline. Kahit pa ang TVA ay mawawasak ng loom pero kaya niyang malikha uli ito ng napakadali. Naisipan ni Loki na wasakin ang loom pero sumagot si He Who Remains na pag ginawa niya ito ay magdudulot ito ng multiversal war at kahit pa ang sacred timeline ay mawawasak. Nang nagdesisyon siyang protektahan ang lahat ng panahon ay kinailangan niyang maging mag-isa roon. Sinabihan naman niya si Loki na patayin na lang niya si Sylvie at pagpapatuloy nilang poprotektahan ang sacred timeline. Pagkatapos ay naisipan ni Loki na pumunta sa oras na ini-interrogate siya ni Mobius at tinanong rito kung anong magandang madudulot ng pagpro nila sa mga tao. Pina-realize nito sa kanya na ang katotohanan ay hindi nila maiiwasan ang gumawa ng mga bagay na ikabibigat nila para sa ikabubuti ng mas nakakarami. At kailangan nilang tanggapin sa sarili na ang mga bagay na sobrang hirap gawin ang mga dapat na ginagawa nila. Nagpasalamat si Loki kay Mobius at pumunta naman siya sa panahong bago masawi sa spaghettification si Sylvie. Pinaliwanag niya rito na wala na siyang nakikitang paraan upang maligtas ang lahat kundi ay patayin niya siya upang hindi niya mapatay si He Who Remains.
Tinanong naman niya si Sylvie kung anong dapat na gawin niya at sumagot siya na kahit pa mawawasak ang mga timeline at kalaunan ay mamamatay ang mga tao rito ay dapat na bigyan niya sila ng pagkakataon na subukan lumaban na magpatuloy mabuhay. Biglang na-realize ng bida na palitan ang loom ng bagay na mas mabuti pagkatapos ay bumalik uli siya sa panahong bago mawasak ang loom at pinalitan niya si Victor sa pagpunta sa airlock. Nilapitan siya ni Sylvie at sinabi niya sa kanila na nalaman na niya kung anong god ang nais niya maging para sa kanilang lahat. Nagsimula na siyang maglakad papunta sa loom ng walang suit at winasak ng radiation ang kasuotan niya pero pinalitan niya ito ng panibagong suit at headpiece na may mga malalaking horns. Winasak na ni Loki ang temporal loom ng TVA na sumabog ng malakas. Nakita niya na namamatay ang mga branch timeline pero nang ginamitan niya ito ng mahika ay napanatili niya ang buhay ng mga ito. Ilang saglit ay binuksan ni Loki ang butas papunta sa end of time at nagsimula na siyang maglakad papunta roon ng paunti-unti habang hinihila ang napakaraming mga branch timeline sa mga kamay niya. Lumikha siya ng gintong upuan sa gitna ng wasak na citadel at pinalitan niya rito si He Who Remains. Pagkatapos ay pinagsama-sama niya ang mga branch timeline sa itsura na katulad sa Tree of Yggdrasil. Pagkatapos ng lahat sina B-15 at KC ay pinagpatuloy ang normal na operasyon ng TVA. Kasama si Mobius ay hinanap nila ang mga variants ni He Who Remains. Habang si Obi ay nireprogram si Miss Minutes na maging mabuti at lumikha ng pangalawang edisyon ng TVA Guidebook at inindicate rito si Timely bilang co-author niya. Si Renslayer ay nagising na sa Void at nakaharap roon si Alayot habang ang batang Timely ay hindi na nakatanggap ng guidebook mula sa bintana nila. Maya-maya si Mobius ay nagretiro na sa TVA upang obserbahan ang orihinal na buhay niya sa timeline kasama si Sylvie at ang mga pag-uusap nila roon ay naririnig ni Loki mula sa Citadel na isa ng God of Stories at mananatili na siya rito sa kawalang hanggan upang protektahan ang multiverse. Dito na natatapos ang malupit na istorya ng ating palabas. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikulang ngayong araw ay maaari nyo rin panoorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. Shout out kina Reynard Bacalso, John G. Joseph, Charles Andrada, Carl de la Cruz, Gino Lopez, Ray Engades Simbahon, at kay Marino Tropicales. See you on the next one mga Juan. You're still here. It's over. Go home.